May tanong sa akin, "Hello po sir, bukas pa po due sa loan ko pero grabe po harassment. Gusto mo pala na magkapahiyaan pa muna tayo bago ka magbayad. Isa-isahin ko na singilin itong lahat ng laman ng phone book mo para hindi ka na mahirapan magbayad. Hingian natin sila ng tulong at sabihin natin na dinamay mo sila sa utang mo." Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, no, malalaman po natin kung gaano kabugok, no, itong mga abusadong online lending apps na to, no, sa kanilang pangharas sa kanilang mga kliyente. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, sabi niyo nga po is bukas pa yung inyong due date, pero grabe na yung harassment na natatanggap nyo dito sa mga bugok at abusadong online lending app. So, ano po ba yung sinasabi para makonsiderang harassment po? So, ito nga, sabi doon sa message, gusto mo pala, no, na makapagpahiyaan pa muna tayo bago ka magbayad. Doon po muna tayo. Wow! Sino ho nagsabi? Diba? Kayo lang naman ang nagbibigay ng mensaheng ganyan. Diba? Sa tingin mo, pagka pinaya mo yung kliyente mo, babayaran ka? Sige nga. Sentido común. O, sige. Ilagay mo yung sarili mo, no, doon sa lugar ng kliyente. Pinahiya ka. Ano gagawin mo? Diba? Sentido común, mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Sa iyo man gawin, ano gagawin mo, di ba? Oh. Sa tingin mo, gaganahan kang bayaran? Di ba? Mga luko-luko kayo eh. Kayo kasi sunod na sunod sa mga amo nyong bugok. Oh, pati kayo, bugok din. Asira ulo kayo. Tapos sabi mo pa, ito, isa-isahin ko, ha? Nang singilin itong lahat ng laman ng phone book mo para hindi ka na mahirapan magbayad. Oh, hihingan daw ng bayad, oh, or tulong, no? At sasabihin na idadamay sila doon sa utang. Nakita mo? Sila mismo umamin doon sa kanilang kabugukan. Di ba? O, ayan. Di ba? Sa kanila na po nanggaling yan. O, ipadala nyo po yan sa SEC. Tsaka po sa NPC. Bakit kailangan sa NPC? Isasama po yung sa phone book eh. O, so ibig sabihin po, di ba, ilalabas yung information po ninyo na ninanakaw nila sa inyo. Di ba? Oh. Kasi biruin nyo, ano daw sisingilin yung laman ng phone book ninyo. Oh. So ano gagawin, di ba? Ipapahiya kayo sa ibang tao at bukod doon, malalaman ng ibang tao na kayo po ay may utang. So that's a breach dun sa inyong privacy. So dapat talaga, no, mag-complain din kayo sa National Privacy Commission. Bukod pa po sa Securities and Exchange Commission. Okay, at not only that, siyempre nagtatago itong mga to, di ba? Oh, saan nyo po sila i-complain? Sa PNP, tsaka sa NBI, at tsaka po sa PAO. Sila po kasi may kakayanan po yan. May mga sila kumbaga, technology silang ginagamit para po sila matrace. No? Kailangan lamang po, no, na ibigay nyo sa kanila lahat ng ebidensya na hawak po ninyo. Screenshots, no, yung mga email na pinadala sa inyo, mga email, SMS, mga tawag, no, para po matrace kung nasaan sila. Okay? Tsaka maganda pa nga dyan kung meron kayo IP address na makukuha eh. Di po ba? Para talaga matrace sila eh. Kasi itong mga bugok at abusadong online lending apps, ito po mga illegal, ha, naku po. I don't think, no, that they're working here in the Philippines. No? Siguro, yung mga empleyado nila naka-work from home, no? Doon na lang sila, binabayaran na lang sila. Pero,
magkaroon sila ng sarili nilang opisina rito, I doubt na meron. No? Magugulang ho yung mga yan. O kasi nga, nakita nyo ha, sa PAOK na rin po nang galing, no? Na meron daw pong similarity itong mga bugo katabusadong online lending apps sa Pogo. Okay, di umano yan, galing po yan sa sa PAOK mismo. Oh, tsaka po may nakita sila doon sa mga SIM cards. Oh, dati daw po 'yon ng mga di umano'y gamit ng mga Pogo na ginagamit din itong mga bugo katabusadong online lending apps. Nakita nyo kawalang yan. Kasi kung di umano sila ay magka-connive o magka-partner in crime, no? So ano ginagawa sa pera niyan? 'Di ba? So yung pong pagpapautang nila is money laundering lamang po lumalabas. Kasi po, yung syempre pera ng mga Pogo, yan, illegal yan eh. So para yan malinis, ipag-uutang. So ano ho ang hanap buhay ng mga bugo katabusadong online lending apps? Oh, hindi ho pagpapautang, money laundering po. Yan po ang hanap buhay niyang mga yan. Kasi pagtatagni-tagniin mo lang naman eh. 'Di ba? Bakit ang bilis magpautang? 'Di ba? Kahit sino pinautang eh. Oh, walang trabaho, estudyante. 'Di ba? Plain housewife, tambay, lahat pinautang niya mga bugok na 'yan. Oh. Sa tingin niyo tamang pagpapautang 'yon? 'Di ba? Paano makakasingil kung walang trabaho? Sige nga. Saan kukuha ng pambayad 'yun? 'Di ba? Yan ho yung mga maling pamamaraan po ng pagpapautang. So ano ngayon ang gagamitin pagka yan hindi nakabayad? Siyempre, yung maling pamamaraan ng paniningil. O, di ba? Mario Joseph, yun lang ho magkarungtong dyan eh. O, galing sa illegal, di ba? Tapos, mali yung pagpapautang, definitely yan, yung dulo niyan, mali rin yung paniningil. Kaya, ganyan ho ang ginagawa nila. Nakita nyo, masyado nang matatapang. Inilagay na po sa message yung mga kawalang yang ginagawa nila. Diba? Sa kanila mismo nang galing, oh. Lahat daw po ng laman ng phone book ninyo, tatawagan, oh, at sisingilin. O, di ba ganun ang ginagawa nila? O, so sila mismo, dito pa lang, inaamin na nila yung mga kawalang yang ginagawa nila. So, yan po, napakalaking ebidensya niyan yan. Diba? Diyan pa lamang po, makukonvict na yan, definitely. Kasi diyan pa, sinabi na kagad nila yung mga ginagawa nilang kalukuhan eh. Diba? Pansinin nyo po, hindi nagpapakilala yung mga bugok na yan. Okay? Kaya po, kung isa lang talaga ang ola ninyo at nakareceive kayo ng ganyan, identify nyo yan. Ang mahirap lamang po, kung marami kayong nahiraman. Kumbaga, napasok kayo dun sa TAPAL system, which is wag na wag nyo pong gagawin. Kasi pag napasok kayo dyan sa TAPAL system, ay definitely po, mahihirapan kayong makalabas dyan. Kasi ang dami yung ang dami nyo nang nahiraman, nabaon na kayo. At hindi lang ho yun. Hindi lang usaping pera ang rito, problema rito. No? Yung anxiety at depression. No? Yan ho yung nagiging nagiging dulot niyang mga kawalangyaang ginagawa po niyang mga bugo katabusadong online lending apps. Diba? Kasi tayo, sa kagustuhan makabayad, dyan napunta tayo sa TAPAL system. Aminin po natin. Kasi gusto naman talaga natin magbayad eh. Diba? O winawalang nga tayo, pinipressure tayo ng sobra-sobra. Wala naman hong problema na maningil eh. Pero doon sa tamang pamamaraan. Diba? Nagbigay na nga ng memorandum ang SEC, diba? Kung alin yung mga mali, inilista. Pinag-isipan ng SEC yun. Ito mga bugo katabusadong online lending apps, yun ang ginawa yung mali, diba? Pero bawal magpanggap, nagpapanggap. Bawal tumawag ng alas 6, bago mag alas 6 ng umaga. At pagkalampas ng alas 10 ng gabi, yun ang ginagawa. Diba? Bawal magmura, yun ang ginagawa. Diba? Hanggat pinipigil mo, yun ang ginagawa. Makasira ulo talaga, matitigas ang ulo. Doon po sa nagpadala ng mensaheng ito, yan, kitang-kita ho. No? Napangwawalang niya lamang ginagawa sa inyo. Tingnan nyo, bukas pa lang ang due date ninyo. Kung kung walang yaing kayo, ganyan na. Di po ba? Ang mapapayo ko po sa inyo, kung yan po'y illegal, meaning, hindi po registered, kung magkano lamang po, yung inyong na-receive, yun lamang po ang bayaran po ninyo. Okay? Ngayon, I don't think na may mayroon pang pagkakataon na
kausapin sila. Kasi diyan pala sa mensahe na yan, I don't think na makikipag-usap ng maayos yung mga yan. Di po ba? Kung ako po sa inyo, kung yan legitimate, okay, at ganyan ang mga mensahe, isang tabi nyo lang po muna. Unahin nyo po yung inyong mental health. And then, mag-file po tayo ng complaint sa SEC, NPC, PNP, NBI, at PAOK simultaneously. Now, pagka na-raid po yan, tuluyan po natin. Sampahan po natin ng kaso. Kasi hindi mapapanagot yung mga yan kung tayo po hihinto lang doon sa raid. Kasi po, yung raid, na ano pa lang sila, na nahuli pa lang sila. Di po ba? Ngayon, para mapanagot mo yung mga bugok na yan, dapat siya idemanda. Di po ba? Tsaka hindi dapat yung mga empleyado lang, pati dapat yung mga mga may-ari niyan dapat mapanagot. Opo, kaya tayo, wag lang tayo puro rant. Kasi kalimitan dun sa iba, puro rant, di ba? Wag kong ganun. Aksyonan po natin. Wag mo natin iasa dun sa ibang tao kasi kung tayo po, naramdaman natin yung harassment, naramdaman natin yung anxiety tsaka depression, I think it's just right and proper, na tayo po ay gumawa ng legal na hakbang para sa kanila. Kasi hindi kasagutan dito yung hindi nyo sila babayaran. Kasi yung isang mali, hindi hindi maitatama ng isa pang mali. Meron tayong responsibilidad, meron tayong obligasyon sa kanila na bayaran nyo. Kagaya sinabi ko, pag illegal yan, kung magkano lang po yung na-disburse. Okay, now, kung yan po legitimate at kung ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa, okay, 12% na lamang po ang maximum interest rate na po pwedeng ipataw. Pangkalahatan po yan, kasama na po dyan yung nominal interest na 6%, meaning yung 6% na natitira po, yung po ang po pwede sa processing fee at kung ano fee. Now, kung lumagpas kayo sa isang buwan, meron po additional 5% yan buwan-buwan. Yun lamang po ang sundin ninyo. Ngayon, kung above 10,000 yan, unfortunately, wala pa po tayong ceiling on interest rate sa ganyan. Pero, pagka yan sobrang taas, unconscionable, okay, ang korte po ay may karapatan at may kakayanan, na yan po ay babaan. Kaya yung mga yan, hindi magdidemanda yan. Kasi alam nila, yung mga kawalang yan ang ginawa po nila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.